Magandang hapon no, mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Magbigay tayo reaction dito kay Atty. Enzo, no? Kanina ko to magandang araw, magandang araw. 8 hours ago to, kanina umaga yata to. Lumipat na raw sa grupo ng mga Marcos loyalist si Atty. Enzo Recto. Kasi pumunta po si Atty. Enzo kanina sa kahapon dun sa rally ng mga loyalist nga, ano? Hindi naman ho natin naasahan na gano'n lang mangyari ron. Buong akala natin pupunta ho yung may mga sasama hong mga ibang grupo dahil Sara resign ang nagiging ano doon, ang magiging topic para sa iwanan ni Sara, ang magkaroon siya ng kahihiyan na iwan niya na ang DepEd dahil wala nga naman daw siyang alam dyan. Aminado siya dyan pero wala ho, kukunti ho dumalo Oo, ano? Iba ho kasi talagang ano parang yun nung masasabi ko lang dito mga pre, si Atty. Enzo kilala niyo naman mayroon nung paninindigan, no? Tsaka hindi ho yung hindi ho balimbing, hindi ho kagaya ng ibang abogado dyan, si Harry Roque, mga ganyan, wala ho yan. Tsaka yun nga, gaya ng sabi niya, pag tama ang ginagawa ni Marcos, susuporta siya. Pumunta pa nga na West Philippine Sea, di ba? Oo. Bunyog yan. Sa darating hong eleksyon 2025, no? Sana suportahan natin siya. Wala ho, sinisira siya. Mga sinasabi, alam nga namang maging isnabero siya doon, di ba? Marcos loyalist, whatsoever. Pero sinabi niya na hindi ako maka-Marcos. Lenny ako, di ba? Yun yung reaction niya doon Kaya lang sa mga panahon ngayon, dapat sumuporta ako dahil tama si Marcos. Ganun lang kadali. At naunawaan naman yan ng mga Marcos loyalists. Tutuwa naman ako kahapon dahil napanood ko. Nandun yung mga dating kagrupo ko, sila Takeru Miyamoto, nagkaiwalay kami. Yung Talino Warriors na sinasabi. Iba ho sila, di ba tayo? Ganun lang yun. Lenny Robredo ko, ano ba? Wala akong makita na para sumama ako sa kanila dahil nga magkakasama kami nun dahil ang kinakalaban namin yung si Kabayo, yung siya raw ang kapatid ni Marcos. Si Raulo, di ba? Hindi kami yun nga, basta magrespetuhan na lang, sabi nga ni Mike Cervera, no? Oo. Manong tawag sa akin niya si Mike Cervera, no? Yun ng mga nagsasabi na yun nga si Atty. Enzo lumipat na sa Marcos loyalist, hindi po totoo yun. Hindi po totoo yun. Si Atty. Enzo parang si broadcaster din di ba? Kung sino yung tama, dun sila. Ganun yun. Ganun kami. Di ba? Kaya lang yun nga sila mga mayayaman sila. Tayo hindi. Pero yung subscriber ko 22,700 megit, para sa akin kayamanan ko na yan. Di ba? Meron kang naniniwala sa iyo na 22,700, marami na yan. At saka yun nga, bawal dito tanga. Lahat po yan 22,700 na yan. Boto po yan, Atty. Enzo. Pangako yan. Mga kampanya pa sa iyan, yung mga subscriber ko. Maniwala ka. Kasi hindi mga tanga. Dumako po tayo rito, another topic ni Atty. Enzo, no? 2 hours ago ito. Sabi, mga patayan at pang-aabuso sa war on drugs ni Duterte ang iimbestigahan naman ngayon ng Kamara. Pakinggan natin siya sandali lang at magbibigay na ho tayo ng Ayan, ito. Iimbestigahan na ng Kamara ang mga EGKs o extrajudicial killings na naganap nung panahon ni Duterte. Sabi ko, patay si Digong. Magsasagawa ng sarili nilang investigasyon ng Kamara sa madugong war on drugs ng nakarang Administrasyong Duterte. Ayon kay House Committee on Human Rights Chair Bienvenido Abante Jr., dapat mabigyan linaw ang pagkamatay ng mga biktima umano ng extrajudicial killings.
Kasi kahit sangkot man sa droga, may karapatang pantao pa rin ng mga biktima. Kabilang sa mga nais malaman sa investigasyon ay kung totoo nga bang may mga paglabag sa drug war at kung bakit hindi nasunod ang due process. Plano nilang ipatawag sa pagdinig sina dating PNP Chief Oscar Albayalde at noy Justice Secretary at kasalukuyang Solicitor General na si Attorney Menardo Guevara. Hindi naman nila patatawag si dating Pangulong Duterte at ang dating PNP Chief na si Senator Bato de la Rosa. I'd like to start with this subject. The House Hindi raw nila patatawag si Duterte at si De La Rosa. Committee on Human Rights began its inquiry on the alleged extrajudicial killings committed in connection with the war on drugs. Itong rationale natin, no? The purpose of these proceedings is to conduct a thorough inquiry into this alleged EJ case. Bakit natin ginagawa ito? Ang tanong siguro ng iba, why are we conducting an inquiry into the deaths of alleged drug addicts or drug dealers? First, we must begin with the principle that each life is valuable, that each life lost. Pastor daw ito eh. Si Congressman Benny Abante daw ba ito? Is a profound tragedy. Second, we must point out that those who lost their lives, like every Filipino, are protected by the rights granted by the Constitution, one of which is due process, no? Alleged drug users and dealers po sila, di po sila na-convict, because these alleged EJK victims were silenced, they were denied their rights. Now, it is our responsibility to the victims of alleged extrajudicial killings and their families to seek the truth. So how will we conduct this inquiry? In this regard, we are committed to securing comprehensive information by listening to all sides and hearing the voices that must be heard. To the public, we would like to emphasize that the House will approach this inquiry with the impartiality, objectivity, sensitivity, and empathy that such a profound responsibility demands. And as chair of the House Committee on Human Rights, it is my duty and responsibility. Siya pala ang chair ng Human Rights, ha? Tuloy. To ensure that this process is conducted with the utmost probity, fairness, and respect for all the parties involved. Mga kabunyog, ito na. Ito na. Kaya magandang balita ito mga kabunyog. Delikado na talaga itong si Duterte. Delikado na ito na talagang ma-arestuhin ito ng ICC. Bakit? Unang-una, kung nahihirapan ng ICC mag-imbestiga sa Pilipinas, pwedeng ang naiimbestiga ng ICC ay mga ang nakukuha ng ICC na mga ebidensya ay galing sa pamilya ng mga biktima. Ang sinagawa itong pagdinig ng Kamara, itong investigasyon ng Kamara tungkol sa mga AG case nung panahon ni Duterte, public ano ito eh. Sigurado naka-live stream na naman ito, naka-live ito sa publiko, so pwedeng i-access ng ICC prosecutor yan. Yan, magiging dagdag ng mga ebidensya yan ng ICC. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Kaya maganda, tama itong gagawin ng Kamara. Alam nyo, ang Kamara ngayon, sumasaludo tayo sa Kamara, bagamat ang mga politiko sa Kamara napakakurap, pero at least dito sa isyong ito ng SMNI, ni Tibuloy, tapos itong kay Duterte, iimbestigahan ng Kamara. Ayan napanood ko na ang news na yan eh. Si Congressman Benny Abante ng Manila, siya ang House Committee Chairperson ng House Committee on Human Rights. Ay pastor yan pastor yan si Benny Abante. Napakaano talaga sa kanya ng right to life, yung kahalagahan ng buhay. Ang tanong dyan, attorney, bakit ngayon lang nag-iimbestiga yung pastor? Bakit ngayon lang nag-iimbestiga yung pastor na yan? Ang masakit niya, attorney, hindi pa niya patatawag si Digong at saka si Bato.
Kaya lang siyempre nung panahon ni Duterte, hindi sila makapalag eh. Duterte ba naman ang presidente? Pero ngayon, wala na. Tapos na ang panahon ni Duterte at panahon na ni PBBM. Si PBBM naman, hindi naman siya nakikialam kung anong investigasyon ang gawin ng Kamara. At kung mag-imbestiga man ang Kamara tungkol sa mga nangyaring killings o extrajudicial killings nung panahon ni Duterte, hindi tututol dyan si PBBM o si Marcos Jr. Kaya ngayon, inanunsyo na ng Kamara na iimbestigahan nila yung EJ case. Yung mga Ako, attorney, sa totoo lang, masama amoy ko dyan sa investigasyon na yan. Tuloy. ni Duterte. Ipapatawag daw yung mga matataas na officials. Dapat ipatawag si Digong. Dapat ipatawag si Digong sa Kasibato de la Rosa. Dapat lang. Bakit nga hindi? Ipatawag yung mga yan. Di ba, mga kabunyog, mga kababayan? Anyway, kahit sabihin pa ni Duterte na hindi siya a-attend, kung katulad din ni Kibuloy, o kung a-attend man siya, sabi ni pagmumurahin daw yung mga kongresista, ang importante dyan, maraming lalabas na impormasyon dyan. Maraming lalabas yan dyan. Talagang lilitaw dyan na walang due process. Nagrabe talaga ang paglabag sa human rights, paglabag sa Bill of Rights, paglabag sa konstitusyon, paglabag ng mga proseso ng criminal due process natin. Talagang ngayon, ang inamin ng PNP, ang nakapatay nila nung panahon ng EJ case, yung inamin nila ng pusan. Pero ayon sa mga human rights groups, 35,000 yan. 30 to 35,000. Okay, doon na lang tayo sa 6,000 na inamin ng pulis. Iimbestigahan yan ngayon ng Kamara. Anong nangyari dyan sa 6,000 na yan? Sigurado, ang pinapalabas kasi ng PNP, yung 6,000 na yan, nanlaban yan. Nanlaban. Ngayon lalabas sigurado dyan sa pagdinig na yan. Wala yan. Yung mga nanlaban na yan, gawa-gawa yan. Gawa-gawa yan. Mayroon dyan nanlaban, pero kukunti lang yan. Talagang hindi binigyan ng due process ang mga napatay noong war on drugs ni Duterte. Kahit wag nang pag-usapan, okay, wag na. Yung yun na lang, ang na lang natin, kasi ang ayon sa mga human rights groups at dun sa mga grupong Mag-aaba pa po yan. At magbibigay na ho tayo ng ating komentaryo dyan. O reaksyon, no? Alam niyo mga friend, no, mga boss, sa tagal na yan, ngayon niya lang iimbestigahan kung kailan parating ang sinasabi ni Trillanes na arrest warrant ng ICC. Ako, attorney, sa totoo lang, masama amoy ko dyan. Baka yan, ewan ko pwede mo namang sagutin to. Baka yung investigasyon na yan yan na ihahalang nila Baka sana mali ako. Baka yan ang ihaharang nila sa ICC. Anong aresto? Yan na nga, iniimbestigahan namin, kasalukuyan. At sabi nito si Abante, hindi raw kailangan umaten si Duterte at si Bato. Kasi raw, senador si Bato, parang respeto. Si Duterte naman, dahil daw siya dating Pangulo ng Pilipinas, sila pa si muno niyan Sila hindi aatin at hindi ninyo patawag. Di ba? Malaking ewan ko sana mali ako. Kasi bakit ngayon lang? Tungkol naman doon sa mga rally-rally na naganap po na pababain si Sara resign. Lao yan. Wala ho yan. Si Bongbong lang ang pwedeng magtanggal dyan. Siya nag-appoint niyan di ba? Ang pagtanong mo dyan, bakit niya in-appoint yan? Hindi niya alam na maraming higit pa dyan ang pwede. Dahil nga politika. Unity, di ba? Ngayon ibig sabihin, walang kwenta kay Bongbong. Ang mga kabataan, mag-a-appoint ka ng ganyang klaseng Secretary of Education, DepEd. Ayan ngayon, puro no comment ang inaabot. Ayaw niya naman tanggalin. Para sa kanya, siya?
tawag dito, hindi raw kurap, hindi raw. Marami siyang rason. Hindi niya tatanggalin. Oh. Marami nang nagsasabi na mali ka dyan, hindi tama yung pina-appoint mo dyan. Wala lang. Di ba? Wala lang. Hindi siya nakikinig. Basta hindi niya tatanggalin. Hindi natin alam Eto na naman. Itong ICC na to. Etong investigasyon ng Kamara na to. Gaano ko ano imbestigahan nila? Mahaba hong proseso yan. Pag dumating yung ICC, kasalukuyan, sasabihin nila yan, sana mali ako, baka, anong aris, iniimbestigahan namin. Okay, nakikialam sa amin. Meron kaming batas. Sana mali ako. Yun na. Wala ho Lord, wala ho. Yun lang NTF-ELCAC, may napanood ako na pina-abolish na. Bakit? Puro red tagging yung inabot na. Di ba yung mga member ng NTF-ELCAC, yung mga sila Badoy, sila Celes. Di ba? Yan ang mga miyembro niyan. Pero puro red tagging yung inabot, di ba? Pinatatanggal na. Meron na nagsasabing tanggalin na. Pero wala rin, di ba? Sabi niya, hindi. Sabi niya naman ni Bongbong, hindi. Co-chair si Sara dyan sa NTF-ELCAC na yan. Di ba? Maraming ang papel si Sara Vice President, co-chair na NTF-ELCAC, DepEd, di ba? Naku, gulo. Basta ako, duda ho ako dyan. Yung gagawing investigasyon ng Kamara sa war on drugs si Duterte. Noong pa sana. Noong pa sana, ilang taon na. Ngayon pala parating yung ICC, tsaka basta ako yun na lang antayin natin mga boss. Pag dumating yung ICC at hindi nakikooperate si Bongbong Marcos, wala ho. Si Duterte pa rin ang sinusunod ni Bongbong. Mag-collab na po tayo. Tapos ngayon, iimbestigahan ng Kamara yung war on drugs si Duterte dahil parating na yung ICC. Pag hindi ho sila, basta hindi ho nakikooperate itong administrasyon na ito si Bongbong. Lahat ito nangyayaring gulo. Isa hong malaking pelikula lamang. Wala hong nagkakatamaan. Nagsusuntukan sila pero hindi ho nagkakatamaan. Noel Tenco, shout out. Karaoke, ang ganda sinabi ni Ka Enzo sa Sara resign. Lalakas na si Ka Enzo niyan. Napanood ko. Ladies Anita, magandang gabi sir, okay. To your loving wife, Apo. At sa aming lahat na sumusubaybay sa programa mo. Sa programa po araw-araw. Stay safe, tayong lahat palagi. And God bless always. God bless, Ladies Anita. Ladies Anita ulit Karapat dapat na mag-resign. Yan si Butangera Sara. Hindi magre-resign yan, friend. Ang laking pera hindi magre-resign yan. Kung magre-resign yan, noong pa sana, pinagmumura na nga nung tatay niya, yung boss niya, yung presidente niya diba? Pinagbababa, lahat dami na sinabing pati. Wala hong delikadesa. Yang marami na hong nagsasabi, hindi lang tayo. Makapal talaga ang mukha. Sanay. Pera yan Yun na lang 125 million ginastos ng 11 days. Walang maipaliwanag. Diba? Wala silang pakialam sa tao, manhid. Gaya sabi ni Bongbong, siya raw, maski na sabihin niya siya, manhid na siya sa batikos. Diba? Yung asawa niya raw, hindi raw kasi politikong tao, kaya nagtatanggol siya dahil masakit ang loob niya, dahil yun nga, minumura na siya, hindi pa siya gumagalaw. Pasensya na kayo, sabi ni Bongbong, di ba? Kasi ang asawa ko, hindi naman politiko yan, ganun-ganito, whatsoever, di ba? Tuloy tayo. Ladies Anita ulit, sapagkat wala naman alam sa policy ng school at wala siyang mga aksyon sa mga teacher and students, kapal ng pagbumuka, kapal ng pagbumuka mo,
marami nang humihiling na mag-resign ka na, bakit di ka pa ba bumababa? Ang sobrang kapal mukha mo muna, wala ka ng delikadesa. O ito, wala ka na ding kahihiyan. Sa China ka na mag-ex-secretary ng DepEd. Hindi lalong di siya pwede ron. Tatalino ron. Joseph Rigodon, shout out. Dami pa talagang angat. Angat na Pilipino. Sabi niya, angat. Jab Alvaro, shout out. Chupista Bunaaw, shout out. Good PM po, kuya. At sa mga ka-warriors, naku kuya, ang mga zombie nabuhay na naman. Totoo yan. Duterte. Taklit. Raul Villanada, shout out. Greetings Kuya Rox at sa inyong may bahay. God bless weekend sa inyo. God bless Raul. Jaime Villapando, shout out. Ano to? Pagkatanga-tangang presidente niyang si BBM. Sobra ka naman. Elvira David, sumagot si Elvira David. Talaga, paano si Digong? Lumalabas na lahat ang ginawang kasalanan. Christian Chengnak, shout out. Sinabi mo pa. Ang problema dyan, ayaw galawin eh. Ayaw galawin eh. Ano magagawa natin? Lahat ng, kung si BP Lenny nanalo, unang-unang tatanggalin niya, yung NTFL Cup, talagang yan ang talagang tanggal agad eh. Kasi wala naman talaga eh. Nag-red tag eh. O diba? Raul Villanada ulit Puro rally na lang ako. Puro rally na lang. Ano ang normal? Binoto kasi nyo, mga kababayan. Raul Villanada ulit Bagong normal na raw ang kabi-kabilang rally. Presyo ng bigas, presyo ng tubig at kuryente. Pagtaas ng pamasahe at mga bilihin. Nasaan na tayo doon? Ewan ko na nga rin, Raul, hilo na rin di ba? Raul Villanada ulit Kaya may nananalo na katulad ni Alice in Wonderland Guo. Totoo. Danilo Santos, welcome to the club. Isa lang ang solusyon dyan. Tablahin na ni Marcos si Duterte. Yun ang pinakasolusyon dyan. Kaso love Lord. Raul Villanada ulit Ano kaya ang damdamin ng mga lokal opisyal tungkol dyan sa buhay jeepney? Saan na ang kalinga ng gobyerno dito? Ore, alam kung ba't yan ang pinakikialaman nila? Naghahanap buhay ang mga tao na yan, mga boss, mga sir, mga honorables. Hindi ho sila nagnanakaw. Nakakatulong ho yan, mga jeepney driver na yan, mga pamasadan jeep na yan, nakakatulong ho yan, oo. Ngayon, kaya ngayon, tignan ninyo yung nangyari. Hindi ko alam sa inyo, bahala kayo, Diyos, Lord, kayo na po bahala sa Pilipinas. Di Sanita ulit Good night, Sir Rox, and to your loving wife and apo. At sa katulad kong taga-subaybay mo po, stay safe tayong lahat, and God bless tayong lahat, Sir Roque. Salamat ngayong gabi. Nag-enjoy po ako ngayong gabi. Salamat ng muli. Kita-kits uli tayo bukas. Kalat ni Baya, shout out Sumagot si Kalat niyo. Good night din sa'yo. May you have a great weekend. Sana masaya at safe ka palagi. Sleep tight and may you have the sweetest of dreams. Ito. Tom Di Mayuga, welcome to the club, Tom. Sabi niya, ang presidente ng Pilipinas walang pakialam sa mga rally-rally ng mga driver at operator. Sayang lang ang boto ng mga Pilipino na bumoto kay Bongbong. Inutil, manhid, walang pakialam sa mga driver at operator na nagugutom ang mga pamilya.
Dagdag kriminalidad po yan. Pag wala makain niya, iba ho takbo na isip ng tao eh. Lalo na pag nakita nila yung kanilang pamilya nagugutom, yung kanilang anak ay may sakit, tapos sila sa halip, alam nilang dapat silang kumikita nakakaiyak mo yan. Tinawad niya pa. Ayoko na akong dagdagan pa yan. Bernardo Chansing, shout out. Marcos at Digonggong. Mga salot at kurap kayo. Pareho, hindi kayo kailangan ng mga mamamayan. Parehong mga kurap at likaw ng mga bitukan ninyo. Wala kayong silbi. Puro pansarili lang ang inaatupag ninyo. Galit si Bernardo Chansing. Pero mukhang tama ka dyan, pre, na. Hello, Miss Akira Milo, sabi ni Kalatni. May you have a pleasant weekend. Ingat at magpakabait ka palagi. Kamusta na kaya si Akira? Sana okay ka lang, Akira. Kalatni Baya ulit. Good evening, Karoke. Bakbakan mo na yan, Karoke. Sabi niya, hello, Mama Bear. Okay lang si Mama Bentores, Kapag tinanggal ni BBM si Sara, ay lalong lalakas sa survey yan dahil lalabas na inapian. Ganun ba yun, Bentores? Maasa ka talaga na napakatanga ng tao, no? Hindi naman siguro. Sana, Bentores, ang gawin na nito si Marcos, patawag siya ng plebisito. Yes or no lang. Sino ang gusto niya? Dapat bang manatili pa bilang DepEd Secretary si Sara Duterte? Yes or no? Para wala siyang sabit. Let the people decide. Tama ba ako, His Excellency? Estrelita Heroes, shout out. Good evening po, Sir Roque, watching from Japan. Good evening, good evening. Raul Villanada ulit. Ito abangan natin. Biglang mag-aasawa yang si Alice in Wonderland Guo. Mahihirapan na silang makakasuhan yan. Pwede. Jess Fortes, shout out. Huwag tanggalin ang jeep. Simbolo yan ng aking kabataan. Pares tayo. Ang kailangan i-improve nila ang makina para hindi ito maging cause ng pollution. Meron namang ang tawag dito, yung tinitignan kung mausok. Tawag dun, kalimutan ko, Pag mausok, hindi bibigyan ng kaya ipapakalibrate mo. Ipapaano yung mga nozzle tip, whatsoever, pwede gawing change motor. Diba? Pero yung palitan mo yung buong makina at pahirapan mo yung mga kawawan chopper, hindi yung solusyon yan. Diba? Yes? Tuloy natin. Meron namang gawa ang Francisco Motor at Sarao at Magallena. Gaya ata ito na Marikina. Ang ganda nito pang masa. Totoo! Pero gusto nila yung yari ng incheck. Ferdinand San Juan, shout out. Good evening, Karoke. Karoks, puro panggigipit sa taong bayan ang mga nangyayari ngayon. Tulad ng modernization ng jeepney. Halos 3 taon lang katatapos ng pandemic na halos walang makain at hanap buhay ang mga driver at operators. Ngayon pa lang nakakabuelo. Tapos ipag-igit-gitan ang modernisasyon ng jeepney na sobrang mahal at mababaon sa utang ang mga operators. Ang daming problema ng bansa na masigit dapat bigyan pansin. Nauubos ang pondo ng bayan na walang nakikitang proyekto at resibo. Taong bayan ang nagdurusa. Totoo yan, Ferdinand. Elizabeth Iscare, shout out. Good evening, Sir Rox. Tama kayo, Sir Rox. Totoong rally itong pinaglalaban sa gagawin nila na tanggalin ang jeep na yan. Ito ang isa sa imahe natin sa buong mundo na meron tayong jeep. Tapos ganito ang gagawin nila. Kawawa talaga mga yan. Dapat bigyan sila ng pagkakataon na ayusin nila ang makina ng bawat jeep. Ito ang dapat nilang pagtuunan ng pansin. Hindi dapat mawala ang mga jeep
sa ating kalsada. Tatak Pinoy ito. Totoo, Elizabeth. Pag nakita ninyo mausok, huli. Pwede nyo naman hulihin eh. Di ba? Pag nakita ninyong kalbo na yung gulong, huli. Higpitan nyo sila. Pero yung tanggalin ninyo yung ano ng pating. Kasi po mayroon nung binata ako, nung bata ako, makita mo yung mga jeep, makikita nyo talaga kalbo na, pasada pa sila eh, di ba? O mga ganun. O ngayon, higpitan. Pag kalbo na yung gulong, huli. Para safety ng ng mga pasahero. Di ba? Pero tanggalin nyo yung jeep sa karsada, putik yan. Elizabeth Iscaro ulit. Tungkol naman kay Sara bilang DepEd Secretary. Dapat lang itong matanggal na sa pwesto. Walang silbi diyan. Di ba siya nahihiya? Maraming gustong mag-resign siya. Bakit ayaw pa din bumitaw diyan? Dahil ba sa malaking budget? Mismo! Ay nako, dapat isipin itong BBM na to. Dapat para sa bayan at hindi para sa babaeng walang kwenta bilang DepEd Secretary. Ay nako BBM, gumising ka nga! Galit si Elizabeth Iscari talaga. Totoo naman sinasabi. Eddie Lim, shout out. Kaya ka pala hindi umaaksyon dahil sabi mo manhid ka na. Sabi ni Bongbong na manhid siya eh. Manhid na siya sa mga batikos. Di kagaya ng kanyang asawa maramdamin dahil hindi siya politiko. Elizabeth Iscari ulit Xerox, pumunta nga pala si Atty. Enzo sa rally para resign si Sara bilang DepEd Secretary. Nagsalita ho siya dyan at sinabi ho niya na suportado niya ang ibang ginagawa ngayon ni BBM administration at di raw niya akalain ito na magagawa ito ni BBM. Sana nga ho tuloy-tuloy na niyang gawin ito, lalo na kung papayagan niya na pumasok ang ICC dito at dito babango ang kanyang imahe bilang Marcos. Sana napapanood mo to, His Excellency Sammy AJ, shout out. Karox, kung may kapal na lang ang pag-asa natin sa Diyos na makapangyarihan. Amin. Totoo yan, Sammy AJ, naniniwala ako sa'yo. David Alvin Mendoza, shout out. Sang-ayon po ako dyan, pero may kasabihan din po tayo. Nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa. Kung di po kikilos ang mga mamayan, wala din pong mangyayari. Sang-ayon din ako sa'yo, David. Ganda na, sarap makipagkulab sa inyo S. Makise, shout out. Good evening, Sir Rox. Excellent insight ang pahayag ni Atty. Enzo sa Resign Sara movement sa Liwasang Bonifacio. Salute to Atty. Enzo and mabuhay ang mga totohanan ng Pilipino. God bless always, Sir Rox. God bless, S. Makise. Si Alolalia, shout out Greetings, S. Makise. Greetings to Sir Alolalia. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, shout out July 7 Alcantara. Friend Amy Bingson, shout out. Dolor Garcia, shout out sa inyo mga friend. Sabi ni Friend Shervin. Imtia Deli, Impong Basyang, is in the house, Xerox. Laging perfect attendance, di pwedeng magpaiwan ang tutulog-tulog sa pansitan ang mga malupit na marites ng bayan. Dapat po makisali sa maganap na parang halukay ube sa mga protestang yawa. Ano po ba talaga ang pinaglalaban ng mga kurimaw na Hindoropot, Xerox? Kitang-kita mo naman po, parehong napanis magkabilang kampo, nilangaw na parang tae. Pero teka, Xerox, baka may mating o gumupit sa tung budget kaya konti lang ang naabutan para pumunta. Pwede rin iniisip mo Tia Delica baka yung budget kinapon. Lalo yung kay Sara, okay daw dyan pa. Kukunti, ako. Hoy, mga bugok, uto-uto, mga lutang na parang palutang.
Magsiayos nga kayo, ha? Bakit ano sa palagay ninyo? May mapapala ba kami kung magsisisali kami sa inyo? Wag na to, oy. Gulo mo no. Ano kami, bali? Lukoyin nyo yung lelong yung panot. Ha? Wag kami. O ayan, magsihali kayo sa tumbong ng mga Panginoon nyo na ipinagtatanggol nyo. Mga halos maputol na mga litid ninyo dyan sa kasisigaw. Dutae, dutae, dutae. Ching, ching po eh. At kuting-kuting kami. May nabago ba sa mga kapitan? Ha? Mga kapitan Ingo, kahit anong pangprotesta ang gawin ninyo, ang mga Panginoon nyo at ipinaglalaban nyo ng patayan kapalit ng konting barya, pambili ng pares ni Diwata. Ala, napanood mo yung pares ni Diwata? Talaga ikaw, friend? Ha? Ano? Ha? Eh, ayun. At pakuya-kuya ko at pasipul-sipul na lang. Habang kayong lahat, pinapanood at pinagtatawanan lang ng mga kurimaw na tulisan. Hay mga yawa. Kayo nga magsitino at magsiayos nga kayo. Alisin niyo yung mga muta ninyo sa mata at nang kayo'y makakita ng tunay na liwanag, mga buwisit kayo. Kahit ano pang mga pinagsisigaw ninyo dyan, walang gustong makisali na mga matitino. Pero teka, akala ko ba landslide na 31 million at 32 million ang mga bumoto? Saka nasan yung survey na number 1 daw si Madam Pueyona? Bakit parang napanis yata yung rally ng mga kuting at si Fiona Tabachingching? Ay nako mga giatay, lalo yung pinakikirot ang rayuma ko ng mga damontres kayo. Impong ba siyang makalayas na nga muna si Rox? Baka di ako makapagpigil. Mapasipot, mapisot ko mga ilong ng mga yawang mga rallyista na yan. Hoy, mga buwisit, tantanan nyo na yan. Yung mga ipinagtatanggol nyo, masasarap and steak ang kinakain. Kayo ayan, puro kamote. Kaya kung hangin, kaya yung hangin hindi na ibaba lumalabas, umaakyat sa utak, kaya ang labas, ayan, hinahangin na mga utak po ay mga buwisit. Chupi, mga leche layas, mas maigi pa, mamundok na lang kayo lahat. Doon kayo lahat mag-alatarsan, mga buwisit. Kinam, may tama ulo ng Tia Deli. Tignan mo lang yung mukha ng apo ko, Tia Delica. Nalamig na yung ulo mo. Ted, shout out Ted. Lumalabas ka, Roque, na ang ginagawa ng gobyerno ng BBM ay panggigipit sa mga driver. Bakit nila kukumpiskahin ang walang ibang pinagkakakitaan ng isang driver ng jeepney? Tama yung sinabi ng isang driver na ginawa silang isang kolorum sa pagtanggal ng prangkisa. May magbago kaya sa trapiko kung papalitan nila ang mga lumang disenyo ng mga pampasaherong jeepney, o pera-pera lang kung bakit sila atat na atat? Kung tutuusin, dapat ngang gawin pambansang pampasaherong sasakyan ang jeep natin. Isa pa ito sa kilala sa buong mundo. May centennial value na tayo sa ating lumang jeepney. Ipinagmamalaki ito ng mga turista. Sa cruise books ng US Navy, laging naka-display ang larawan ng ating jeep. Hoy, kung hindi kayo marunong magmahal sa sariling jeepney, para kayong isang mabaho at malansang isda.
Galing ni Ted. Yet Gibara, shout out ha. Okay. High school latang inaral niya lang magsalita ng Tagalog. Halatang sindikato ng komunistang China. O si Guo. Wala na. Alex Guo naging Alex Gan na yata. Hindi na raw makita eh. Hindi na raw makita. Hindi ako pag isa pa ako mamayang gabi pag hindi umulan, no, mga boss. O kaya bukas na ulit. Ano na? 5 na eh. Ramon Valencia, shout out bossing. Mga puro gago itong mga taga-gobyerno. Dapat ang gawin lang nila, isaayos lang ang mga pambansang jeepney. Marami tayong magagaling na mekaniko, welder, latero, electrician, pintor. Bigyan lang sana nila ng pansin ang mga pinabura nila kupitan na inaalok ng China. Kawawa talaga, friend Ramon. Sa halip na naghahanap buhay yung mga jeepney driver, ayun, nandun sa rally. Concepcion Barce, welcome to the club. Ang gulo talaga kasi mga politiko ang nakapwesto sa gobyerno, lalo na si Marcos at Sara, mga nandaya sa iksyon. Kaya kawawang Pilipinas. Ang Diyos lang ang makakatulong sa atin. Ted ulit Karoke, wala akong comment sa mga BBM supporters at Sara supporters na nagrarally. Bahala na sa kanila ang Metro Manila Aid. Naalala mo pa ba yun, Karoke, ang Metro Manila Aid? Oo naman. Tatay ko kasi nung mga panahon na yun, nasa Department of Public Highways, General Foreman siya nun. Kaya meron siya mga hawak ng mga Metro Aid, mga i-ispalto ng karsada, whatsoever. Ted ulit ano kaya ang gagawin ng Administrasyon BBM? Nagbanta na ang insect na aarestuin at hindi insect ng trespassing pag tumawid sa boundary ng Baudi Masinloc ang West Philippine Sea, na inaangkin nilang kanila at pwede daw nilang ikulong hanggang 60 days ang sino mang hindi in-check na mahuhuli. Sabi ng ating mambabatas ay nasa looban yun ng ating economic zone. Mga hayop na ito, sila ang dapat pulihin. Yun nga Ted ang problema, ha? Pero tinatawagan ko ng pansin ang mga action star. Kimo, baka pwedeng sumama kayo dyan sa pagpapalaya sa incheck. Total, sanay naman kayo lumaban sa marami, maski mag-iisa kayo, di ba? Hindi kayo tinatamaan ng bala, parating patay ang mga kalaban nyo, maski na isang batalyon, di ba? Pakita ninyong galing ninyo dyan, mga action star. Alberto Olayer, shout out. Karoke, ang iba yatang mga zombing mga followers ni Itak, umuwi na yata sa pansyon nilang mga bahay. Kukunti lang ang narinig na bumubulong Duterte. Itok, no comment, Karoke. Artman Ginto, welcome to the club. Marami dito sa Amerika pagod at sawa na sa mga balita sa Pinas. Hearing, investigasyon, rally, wala namang nangyayari. Kaya isa na ako sa magsasabi, Pilipinas, ang hirap mong mahalin. Malungkot, no? Talaga lang. David Alin Mendoza, hello po Karox sa mga Rocky Warriors. Good evening po. Ang saya-saya pala dyan sa Maynila. Talagang yan po ang gusto ng mga dutae. Ang magulo na administrasyon ni BBM. Para siguro, akala nila ay sasama ang mga kamping sa kanila. In your dreams, mga ulol na didishit.
at natatabunan na ang mga kabulastugan na ginawa ni Kibaliw. Hoy Kibs, pansamantala lang yan, kaligayahan mo, bukas makalawa, ikaw ulit ang magpipiestahan na sa balita. Nak ng pating, ewan ko ba? Edmond Sanon, welcome to the club. Kung si Vice Lenny talaga ang naupo bilang pinuno, hindi magkakawindang-windang ang bansa. Kasi si Vice Lenny nakatuon talaga sa mahihirap. Ang ayon ako sa dyan, Edmond. Welcome to the club, Edmond Sanon. Margarita Argonza, welcome to the club. Andun po si Atty. Enzo sa rally ng Sara Resign. Oo, napanood ko nga. At para sa akin mga friend, yung speech ni Atty. Enzo, pinakamaganda. May laman. Tsaka wala siya talagang ano. Kaya lang siya nandun dahil para sa kanya, tama ang pinaglalaban nitong mga loyalista. Ha? Emily Capistrano, shout out. Ako din eh. Kung malapit lang ako dun, pupunta ako dun. Andun din yung dating trope, di ba? Pero yun nga, kulang talaga yun. Oo. Anyway, wala raw binigay si His Excellency. Di wala. Diyan mo makikita mga friend, ha? Pag walang binigay, walang tao. Hindi kagaya ni BP Lenny, sa kanya-kanyang gastos, ang kakamping, di ba? Sila ayan, nakikita ngayon, sabi nila, walang binigay. Kaya yan lang sila. Di kaya kinapon nyo naman yung iba. Tinawa dyan pa, ano kayo talaga eh, mga unitives, Emily Capistrano, shout out. Good morning, Karoke. Listen to your replay. Kailan kaya magigising ang mga tao sa katotohanan? Kitang-kita naman pinagagawa ni Duterte. Dahil basta pera, di nila madadala ang pera sa pag-alis nila sa mundo. Shame on these people. Keep safe. More power, Karoks. God bless the Philippines. God bless Emily Capistrano. Emily Capistrano ulit to. Ang Diyos ang nakakaalam ng lahat. Sa Kanya tayo manalangin. Malakas ang puwersa ng kasamaan. Mas malakas ang ating buhay na Siya ang ating pag-asa. Papasukin na ang ICC. God bless the Philippines. Christian Chengnak, shout out Uulitin ko na naman po, kahit dyan na kayo mag-stay sa kalye at magsisigaw, di nga yan magre-resign as Thief Ed Secretary. Kalakik yata ng budget niyan. Kaya nga nawiwilis ang no comment at Chara na pumirmi sa pagkakaapoy sa kanya ng mahal niyang BFF Nagpagod at nagutuman lang yung mga gumitna diyan sa rally na walang kwenta na mga dying hard royalists. Wala po yan. Huyo pa rin yan. Never man kayong pakikinggan ni Extano Marcos. Have a great evening po, Tatay Roque, and to all the viewers, subscriber ng inyo, Mr. Sa Totoo Lang po. Christian Cheng ulit At sa rally din po ng taga-kabilang buhay, mga zombie ng mga Duterte Praning, isa pa yan Wala namang kapararakan ang kanilang ipinaglalaban. Mga bayad laang para lang din yung mga nag-attend sa rally ng rapist na Kibuloy. Alam nyo ng mga zombies ang Duterte Praning. Noodid naman po na kayong gumitna at magsisigaw dyan. Kampantihin nyo ang isip ninyo na wala sa katinuan kasi di magagawang tsugihin ni Cocaine ang BFF niya.
Sinabi niya na nga, wala naman silang problema ng mahal niyang kauri niyang isa ring SD card, Matic Vice President. Patay tayo dyan. Fake President, sabi niya. Mudi Muma, shout out ha. Hi Sir Rox, good evening po. BBM, makinig ka sa mga driver ng jeep. Mga kapwa mong Pilipino yan. Ikaw ang pag-asa. Totoo. Tsaka yung mga Mudi Muma, yung mga pinagpapatay ng war on drugs in Digong, siya rin ang pag-asa, diba? Chupista Bunao ulit. Ay kuya, kawawa naman ang mga jeepney drivers. Pag paumanhin mo, sana maantig puso ng mga driver na mawawalan ng hanap buhay. Talagang maraming magugutom na pamilya at wag naman ipahintulot ng Diyos nating lahat na walang magbubuwis ng buhay nang dahil sa kagagawan ng ibang PBBM na sa'yo susi kagagawan ng iba. PBBM, nasa iyo ang susi para din sila maglugmok sa kahirapan ng buhay. Kaya ka po nandyan ay para ayusin mo po ang problema naming mahihirap gaya po ng mga drivers na yan. Sana intindihin mo ang hinaing nila. Lord, kayo na po ang kay BBM. Ipaunawa mo po sa kanya ang tamang gawin sa mga jeepney drivers. Amen. Nagdasal na si Chupista Bunao. Sang-ayon ako si Jampen. Al-Ulalia, sabi niya. Pinanood ko ang rally, loyalista ng DDS, iilang tao lamang ang dumalo. Buong akala ko, dahil kumakampi tayo sa lesser evil, dudumugin ang Marcos side dahil matagal pinaghandaan. Kawawang Pilipinas. Snap election na mano-mano ang kailangan para maupo ang tunay na leader ng kapupusuan ng majority ng mga Pilipino. Good day, Sir Rox, at sa mga ka-warriors. God bless. Tama ka dyan, Al-Ulalia. May sumagot to. Sumagot si Reynaldo Gonzales, shout out ha. Hindi magandang piliin pa rin lesser evil. Basta may evil, malamang may evil wrongdoing. Totoo. Kung lesser evil tayo pupunta, huwag na tayong bumoto, di ba? Wala din. Evil din eh, di ba? Alulalia ulit. Ayon sa DOTR mismo, 5 years transition pa ang PUB modernization. Ginipit lang ni Guadis ang kawawang mga jeepney drivers. Inagawa ng prangkisa para ipabor sa mga negosyanteng kooperatiba. Tapos kolorum na daw kaya huhulihin. Good day again, Sir Rox. Yung masaklap, Al-Ulalia eh. Kinawad niya pa ng mga yan. Bahala na sa kanila yung Diyos. Bahala na sa kanila si Lord, si God. Pulito Rubilo, shout out. Brother Rox, kaya ganyan ang crowd na dumalo. Walang hakot kasi walang perang binitawan. Diyan mo nakikita na kapag walang perang involved, iilan lang ang dadalo. Yun! Galing ni Ulito. Yan, buong-buko na ngayon. Buong-buko na, di ba? Kaya yung mga rally nun na malalaki pinapakita, bayad yun. Hindi kagaya ng kay BP Lenny. Abunado pa. Di ba? Alipio Auditor, shout out. Welcome to the club, Alipio. Good morning. Ibig sabihin, ang 31 million ay nabudol lahat. Bakit hindi sila lumabas? Ewan ko. Kung saan kayang galing ngayon eh. Ana Pelgo, shout out. Sir Rox, sa panahon ng eleksyon, pera ang ginagamit ng mga kandidato. Kaya kung walang pera, ang tatakbong kandidato, malabo itong manalo. Mismo. Mabigat nga yun si Alice Guo, Okinawa, Japan. Walang partido, independyente. Ibig sabihin, talaga napakarami niyang pera. Kasi pag wala kang partido, wala kang kukunin ng campaign pan mo. Kasi solo ka eh. Di ba? Yun lang yun. Talagang napakaraming pera eh. Talagang maraming pera, may sarili chopper eh. Di ba? Milyon-milyon yung chopper. Okinawa, Japan, kawawa talaga. Patay tayo dyan. Ay, Lord. Hanapel ko ulit
Kung talagang maganda ang layunin nila dyan sa modernization ng jeep, hindi nila dapat pinahihirapan at ginigipit ang mga kawawan driver. Hirap na nga, lalo pang pinapahirapan, kaya hindi tayo magkakaisa dahil sa ganyang sistema. June 360, my friend, shout out. Jeff Ramos na, shout out ha. Sabi niya. Sabi ni June, no? Good day, Manong Roque. Sana yung sumama din sa mga Sara Resign Rally, mga magulang, kasi walang natututunan ang mga anak nila sa ilalim ng leadership ni Sara sa DepEd. Maalala ko nung college ako, laging wala yung dean namin kasi may naasikasong ibang pagkakakitaan. Siya pa naman ang instructor namin sa mga major subjects, lalo na sa clinical subject namin. Bilang leader ng department namin, pinakinggan ko yung complaint ng mga kaklase ko at ang complaint ko na rin. Kaya ayun, ako ang complaint letter sa stage. Kami ang nag-set in strike sa klase, then nakipag-dialogue sa dean kasama ang school administration, school admin. Ipaglaban natin ang ating karapatan sa tamang edukasyon. Tama, di ba? Wala eh. Diyos ko. Hanapel ko ulit to. Yan si Digong nyo, dapat talaga managot yan sa mga kasalanan nila sa taong bayan. Dapat managot sa dami ng kasalanan. Kaya dapat talaga pumasok ng ICC. Yun nga eh. Kaso nga si Ecstasy, Excellency, ayaw eh. TV, shout out. Yan Sara Resign, ganti nila sa rally ni Marcos Resign. Mismo. Welcome to the club, Marilo Pabianak, shout out ha. Good day po and happy weekend, Tay. Ganun din sa mga ka-warriors. Palagay ko po sa puso ng mga hindi tumindig sa Sara Resign, wala din naman mangyayari kasi paulit-ulit na sinasabi mismo ng presidente, hindi niya aalisin si Sara. Totoo. Masakit isipin, hindi niya nakikita ang talagang problema. Saan patutungo ang mga kabataan kung hindi priority inaayos ang education system na maitaas ang quality? Isa pa, obvious na ang rally ay para i-defend ang idol nila, hindi mismo ang tunay na problema. Aming Pilipinas, mahabang pagtitiis mabago hanggang hindi excellent ang mailuluklok mga tunay na makabayan at korupsyon. Please, tama na. God bless us po, Tay, at sa mga ka-warriors. God bless, Marilo Pabian. Sancho Panza de la Brocha, shout out. Hello, sir. Hello, sir, okay. You're the best. Oy, salamat, Sancho. Kalat ni Baya ulit, oh. Ha? Meron. Kung meron silang manibela at piston, dito naman sa amin ay may gulong at tambucho. Laban lang, mga kapatid. Huwag niyong isuko ang inyong mga lisensya. Reynaldo Gonzales. Oh. Shout out, Mab. Oy, shout out, Mab. Parati kong pinapanood yan si Mab. Magaling din. Talagang magaling. Oo. At hindi ano yan. Sabi nga niya bilib daw siya dito sa mga Duterte saka Marcos loyalist. Malaki kita. Pares tayo, Mab, ha? Pares lang tayo, friend. Masaya tayo. Bakit? Nasa tama tayo eh. Maski wala tayong kita. Okay na ako dyan pa, no? Federico Mandak, sabi niya, no comment ako sa rally ng mga BBM at Sara. Pero itong rally ng mga driver ang mas importanteng pagtuunan ng pansin. Mali naman talaga ang tinanggal ang prangkisa at kukunin pa daw yung mga jeep na panghanap buhay nila. Anong klaseng polisiya ito? Ito ang lalong hahatak pababa kay Marcos. Maganda sana ang modernization program pero
Sana yung mga bagong jeepney ay dito gawain, hindi sa China, para magkahanap buhay ang mga tao. At habang ginagawa ang mga unit, payagang magbiyahe yung mga jeep para tuloy ang hanap buhay. Hindi ganyan, diktador ang dating. Totoo yan. Kalat ni Baya ulit, oh. Hinihintay, hoy, anong hinihintay mo? Tanggalin mo na yan. Ang kupad mo naman, hanggang concert at TikTok, ang bilis mo. Ay tayo, galit naman si Kalat ni kay BBM. Federico Mandak ulit, oh. Ay, 1 oras na tayo mga boss, oh. Napanood ko ulit sinabi ni Marcos na yung asawa daw niya ay hindi sanay sa politika, kaya madaling masaktan. Pero siya daw, manhid na sa batikos. Tama at correct na correct siya sa sinabi niyang ito. Manhid talaga siya sa daing ng taong bayan. Ay tayo dyan. Sa mahal ng bilihin sa hirap ng buhay, dahil kailanman hindi nila naranasan ang magutom kahit nung mapatalsik ang pamilya sa Malacanang. Hindi nila naranasang magtrabaho sa mga kumpanya kahit mga anak ni Amy, naranasan ba nila mag-apply ng trabaho? Hindi, di ba? Kasi hindi mauubos ang yaman nila kahit sa kaapu-apuhan ng mga anak nila. Alam naman natin kung saan galing yaman nila. At patuloy pa nilang binabawi yung iba pa. Kaya tama siya, manhid na siya sa reklamo ng taong bayan. Kahit yung mga biktima ng EJK, wala din siyang pakialam. Kasi nga, manhid na daw siya. So, anong ating aasahan? Dasal na lang ating magagawa. Lord, bigyan niyo po kami ng tunay na pinuno sa bansa na aming bayan. Amen. Talagang yun lang, Federico. Tayo magagawa eh. Talagang ganun ang nangyayari. Wala eh, di ba? Federico Mandak ulit, oh. Ang problema natin ngayon, ang mga tao busy nga sa social media. Pero busy sila sa kaka-reels, mag-TikTok, mga vlogger sa Facebook. Pero ang mga vlog nila tungkol sa kung ano-anong bagay para kumita. Pero kung ang mga comments nila ay tungkol sa mga illegal na gawain ng China, lalo sa West Philippine Sea, mananawagan sila sa UN para humingi ng tulong kasi ayaw umaksyon ng gobyerno. Hinahayaan lang bombahin ang mga Coast Guard natin, mga mangingisda natin. Itaboy tayo mismo sa sarili nating karagatan. Mga illegal na pogo, kung yaan ang ibablog ng mga vlogger sa araw-araw, siguro naman mapapansin ito ng buong mundo at ng gobyerno. Diyos ko Lord, huwag mo kaming pababayaan. Ay, Federico. Ano nga eh. Yani Robles, shout out. Si Duterte lahat ang may kasalanan yan. Hudas talaga. Patay tayo dyan. Jane Labayna, shout out, my friend. Busy ka rin, busy ka siguro, no? Eman Escalona, shout out na ka. Mission accomplished mga boss. Naka 1 oras tayo. Hanggang mamaya po kung sakasakali. Pero malamang bukas na. Pag hindi umulan, singit ako. May bablog ako, maganda. Para sa aking hipag. Oo. Baka mamayang gabi po. Oo. Kasi linggo bukas eh. Baka magsimba na naman yung... Ewan ko kung ang tao yun. God bless mga boss. Magandang gabi po.